Maraming uri ng mantika ang ginagamit sa araw-araw na pagluluto. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may ilang klase ng mantika na maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan lalo na sa mga taong lampas 60 taong gulang. Ang sobrang paggamit ng ilang mantika ay iniuugnay sa mas mabilis na pagtanda ng cells, pagtaas ng inflammation, at mas mataas na panganib ng stroke. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng mantika na dapat iwasan ng mga seniors. Base sa datos mula sa mga organisasyong pangkalusugan tulad ng American Heart Association, World Health Organization, at mga peer-reviewed medical journals. Ang partially hydrogenated oil, na mas kilala bilang trans fat, ay isang uri ng mantikang ginawa sa pamamagitan ng chemical na proseso upang gawing mas matagal ang shelf life ng produkto at mapanatili ang texture nito. Karaniwan itong makikita sa margarine, baking shortening, at ilang vegetable oil blends na ginagamit sa mga processed food at fast food items. Ayon sa American Heart Association, AHA, ang trans fat ay may malinaw na ugnayan sa pagtaas ng low-density lipoprotein LDL o bad cholesterol, habang pinabababa ang high-density lipoprotein HDL o good cholesterol. Ang imbalance na ito ay isa sa mga pangunahing salik sa pagkakaroon ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan ang mga ugat ay unti-unting nagbabara dahil sa taba at cholesterol deposits. Kapag nangyari ito, tumataas ang panganib ng stroke at coronary heart disease. Noong 2015, tinukoy ng US Food and Drug Administration FDA ang trans fat bilang not generally recognized as safe GRAs at nagsimulang ipagbawal ang paggamit nito sa mga processed food sa Estados Unidos. Bukod sa epekto nito sa puso, may lumalaking ebidensya rin na ang trans fat ay may kontribusyon sa mas mabilis na pagtanda ng cells. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association JAMA noong 2014 ay nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng mataas na trans fat intake at maikling telomere length. Ang telomeres ay bahagi ng chromosome na nagpoprotekta sa DNA. Sa tuwing naghahati ang cells, umiikli ang telomeres, at ito ay isang marker ng biological aging. Ayon sa nasabing pag-aaral, mas maikli ang telomeres ng mga taong may mataas na trans fat sa dugo na nangangahulugan ng mas mabilis na cellular aging. Bukod dito, tinukoy ng World Health Organization WHO noong 2018 sa kanilang Replace Initiative na ang pagkonsumo ng trans fat ay responsable sa tinatayang 500,000 premature deaths, taon-taon, na may kaugnayan sa cardiovascular disease. Dahil dito, inirekomenda ng WHO ang paggamit ng natural at mas ligtas na oil sources at hinikayat ang mga bansa na alisin ang industrial trans fats mula sa food supply hanggang 2023. Para sa mga taong higit 60 taong gulang, ang katawan ay mas sensitibo na sa mga pagbabago sa blood pressure, cholesterol, at arterial elasticity. Kaya't ang patuloy na paggamit ng mantikang may trans fat ay lalo pang nagpapabilis sa mga degenerative processes na natural na dumarating sa pagtanda. Ang epekto nito ay hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa utak dahil ang impaired circulation ay may epekto rin sa cognitive function. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Neurology 2019, ang mataas na trans fat intake ay may ugnayan sa mas mataas na insidente ng demensya sa mga matatanda. Sa kabuuan, ang partially hydrogenated oil ay hindi lamang isang uri ng mantika na walang nutrisyon, kundi isa rin itong aktibong panganib sa kalusugan, lalo na sa mga senior. Ang WHO, FDA, at iba pang internasyonal na institusyong pangkalusugan
ay mariing nagbabala laban sa paggamit nito. Para sa mga seniors, ang pag-iwas sa trans fat ay isang konkretong hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng puso, utak, at kabuuang well-being habang tumatanda. Ang omega-6 fatty acids ay isang uri ng polyunsaturated fat na kailangan ng katawan upang maisagawa ang ilang mahahalagang tungkulin gaya ng paglago ng cell at pagpapagaling ng sugat. Gayunpaman, mahalaga ang tamang balanse sa pagitan ng omega-6 at omega-3 fatty acids. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang ideal na ratio ay nasa pagitan ng 1:1 hanggang 4:1. Sa kasalukuyang modernong dieta, ang ratio ay kadalasang lumalagpas sa 15:1 o higit pa. At ito ay pangunahing nagmumula sa sobrang paggamit ng mga mantikang mataas sa omega-6 partikular na ang corn oil at soybean oil. Ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism 2017, ang labis na omega-6 ay nagpapalakas ng produksyon ng arachidonic acid-derived eicosanoids, mga compound na responsable sa chronic inflammation. Kapag tumatagal ang inflammation, ito ay nagiging sanhi ng oxidative stress na sumisira sa mga cell at tissue sa katawan. Sa mga matatandang edad, 60 pataas, ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang inflammation ay bumababa, kaya ang patuloy na exposure sa inflammatory fats ay maaaring magresulta sa mga kondisyon gaya ng arthritis, cognitive decline, at cardiovascular disease. Isang masusing pagsusuri sa American Journal of Clinical Nutrition 2016 ang nag-ulat na ang mataas na intake ng linoleic acid, isang anyo ng omega-6 fatty acid na karaniwan sa corn at soybean oil, ay may kaugnayan sa pagtaas ng C-reactive protein CRP, isang marker ng systemic inflammation. Ang mataas na antas ng CRP ay itinuturing na independent risk factor para sa stroke, lalo na sa mga matatanda na may kasaysayan ng hypertension o diabetes. Dagdag pa rito, ang imbalance ng omega-6 sa omega-3 ay may epekto rin sa kalusugan ng utak. Sa isang longitudinal study mula sa Brain, Behavior, and Immunity 2020, natuklasan na ang mataas na omega-6 to omega-3 ratio ay may kaugnayan sa mas mababang cognitive performance at mas mabilis na pagbaba ng memory function sa mga matatanda. Ang utak ay may mataas na pangangailangan sa anti-inflammatory fats tulad ng omega-3 at kung hindi ito nasusustentuhan, mas bumibilis ang brain aging. Bukod sa epekto sa loob ng katawan, ang sobrang omega-6 ay may implikasyon din sa kalusugan ng balat. Ayon sa Experimental Dermatology 2019, ang imbalance sa fatty acid profile ay nagdudulot ng mas mabagal na cell turnover at collagen breakdown, na nagre-resulta sa mas mabilis na pagnipis ng balat, paglitaw ng wrinkles, at pangkalahatang senyales ng pagtanda. Ang corn oil at soybean oil ay popular dahil sa kanilang affordability at availability. Ngunit sa kabila ng kanilang plant-based origin, ang labis na pagkonsumo ay nagdadala ng seryosong panganib. Karaniwan silang ginagamit sa pagluluto ng mga processed food, deep-fried items, at maging sa mga healthy labeled salad dressings at marinades na maaaring magdulot ng hindi inaasahang mataas na omega-6 load sa araw-araw. Para sa mga taong higit 60 taong gulang, mahalagang suriin hindi lamang ang kabuuang fat intake, kundi ang kalidad ng mantika. Ang rekomendasyon mula sa European Society of Cardiology 2021 ay iwasan ang excessive omega-6 oils at isulong ang paggamit ng oils na may mas balanseng fatty acid profile, tulad ng extra virgin olive oil, flaxseed oil, at avocado oil.
Sa kabuuan, ang corn oil at soybean oil ay hindi inherently masama, ngunit ang labis at pangmatagalang paggamit ay may malinaw na ugnayan sa inflammation, aging, at panganib ng stroke. Para sa mga seniors, ang mas maingat na pagpili ng mantika ay isang simpleng hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang refined palm oil ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na mantika sa mga produktong pagkain sa buong mundo. Dahil sa mura, matagal masira, at may mataas na smoke point. Madalas itong gamitin sa mga instant noodles, biskwit, margarine, fast food, at maging sa ilang lutong bahay na prito. Subalit, sa kabila ng pagiging praktikal nito, lumalabas sa maraming pag-aaral na ang labis na paggamit ng refined palm oil ay may masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga matatandang higit 60 taong gulang. Ayon sa World Health Organization WHO, noong 2021, ang mataas na konsumo ng palm oil, lalo na kung ito ay refined, ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng cardiovascular disease. Ang dahilan nito ay ang mataas na antas ng saturated fatty acids, partikular ang palmitic acid, na may kakayahang magpataas ng LDL cholesterol sa dugo. Ayon sa datos ng British Medical Journal BMJ Open Heart noong 2020, ang labis na intake ng saturated fat mula sa palm oil ay may ugnayan sa endothelial dysfunction, isang kondisyon kung saan nasisira ang kakayahan ng ugat na mag-expand, na mahalagang mekanismo upang maiwasan ang alta presyon at stroke. Bukod sa fat composition, may isa pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ang proseso ng refinement. Sa proseso ng industrial refining ng palm oil, nawawala ang karamihan sa natural antioxidants nito, partikular ang tocotrienols, isang subtype ng vitamin E. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry 2016, ang tocotrienols ay may neuroprotective at anti-aging properties na mahalaga sa kalusugan ng utak at sa pagbawas ng oxidative stress. Kapag ang mantika ay nawalaan ng antioxidant content, ito ay mas madaling ma-oxidize sa katawan na siyang nagiging sanhi ng free radicals na sumisira sa cells at nagpapabilis ng biological aging. Dagdag pa rito, ang ilang refined palm oils ay naglalaman ng glycidyl fatty acid esters GE at 3-monochloropropane 1,2-diol 3-MCPD, mga byproducts ng high-temperature processing. Ayon sa European Food Safety Authority EFSA, noong 2016 ang 3-MCPD ay isang posibleng carcinogen na may potensyal na makasira sa kidney at nervous system. Habang ang GE ay may kakayahang makonvert sa glycidol, isang compound na may genotoxic properties. Ang epekto nito ay lalo pang pinangangambahan sa matatanda na may mahinang liver detoxification at mababang antioxidant defenses. Sa isang randomized trial na isinagawa sa mga matatandang Indonesian participants, na inilathala sa Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition 2018, natuklasan na ang mataas na intake ng palm oil ay may negatibong epekto sa lipid profile, kabilang ang pagtaas ng triglycerides at LDL cholesterol. Bagaman hindi lahat ng palm oil ay pantay-pantay, ang variant na refined, bleached, and deodorized RBD palm oil na siyang pinakakaraniwan sa merkado ay itinuturing na mas mataas ang panganib. Dahil sa kawalan ng micronutrients at presensya ng heat-induced contaminants. Para sa mga taong higit 60 taong gulang, kung saan ang oxidative stress at arterial health ay may mas malaking epekto sa kalidad ng buhay, ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng refined palm oil ay dapat bawasan o iwasan. Ang alternatibo ay ang paggamit ng mantikang may mas magandang fatty acid profile at mas mataas na antioxidant content,
tulad ng extra virgin olive oil o cold-pressed avocado oil. Sa kabuuan, bagaman praktikal at karaniwan sa maraming tahanan, ang refined palm oil ay hindi angkop para sa regular na paggamit ng mga seniors. Ang mga epekto nito sa puso, daluyan ng dugo, at kalusugan ng cells ay malinaw na itinatag sa mga modernong pag-aaral. Sa mas insinang pagtingin sa label ng mga produkto at matalinong pagpili ng mantika sa pagluluto, maaaring mapababa ang panganib ng stroke, cognitive decline, at mabilis na pagtanda ng katawan. Ang muling paggamit ng mantika o tinatawag na reused cooking oil ay isang karaniwang gawi sa maraming tahanan at kainan. Madalas itong ginagawa upang makatipid, lalo na sa mga uri ng mantikang may mataas na presyo. Ngunit sa larangan ng medisina at nutrisyon, ang pagsasalin-salin ng mantika na ilang ulit ng pinainit ay may seryosong epekto sa kalusugan, partikular para sa mga taong higit 60 taong gulang. Sa bawat ulit na pag-init ng mantika sa mataas na temperatura, ito ay nagkakaroon ng structural degradation, nasisira ang unsaturated fatty acids at nabubuo ang mga tinatawag na oxidized lipids, free radicals, at toxic aldehydes gaya ng acrolane, isang kilalang pro-inflammatory at irritant compound. Ayon sa Journal of the American Oil Chemists Society 2017, ang mantikang ginamit ng paulit-ulit ay naglalabas ng reactive oxygen species ROS na nagdudulot ng oxidative stress sa katawan, isang pangunahing mekanismo ng pagtanda, atherosclerosis, at neurodegenerative diseases. Dagdag pa rito, ang International Journal of Food Sciences and Nutrition 2019 ay nag-ulat na ang regular na pagkain ng pagkaing luto sa reused oil ay may kaugnayan sa mas mataas na insulin resistance, blood pressure, at markers ng systemic inflammation. Sa isang animal study na isinagawa noong 2020 sa Lipids in Health and Disease, ang mga daga na pinakain ng oil na ginamit ng 4 na ulit ay nagpakita ng pagtaas ng total cholesterol, LDL, at histological damage sa atay at bato na mga organong mas madaling tamaan ng komplikasyon sa mga matatanda. Hindi lang ito problema sa internal organs. Ang oxidative compounds mula sa reused oil ay may potential ring makaapekto sa vascular integrity. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience 2021, ang matagal na exposure sa dietary oxidized lipids ay maaaring magpahina sa blood-brain barrier, na mahalagang proteksyon ng utak laban sa toxins. Kapag ito ay nasira, tumataas ang panganib ng microvascular damage, na maaaring magresulta sa stroke o cognitive decline, lalo na sa mga senior adults. Bukod sa oxidative stress, ang mantikang ginagamit ng paulit-ulit ay maaari ring maglabas ng polycyclic aromatic hydrocarbons PAH, isang klase ng chemical na ayon sa World Health Organization WHO at International Agency for Research on Cancer IARC ay classified bilang Group 1 carcinogens o substances na may sapat na ebidensya ng pagiging sanhi ng cancer sa tao. Bagaman hindi palagi ang nauugnay sa isang exposure lamang, ang chronic, low-dose exposure sa reused oil ay nagdudulot ng bioaccumulation, isang bagay na mas mapanganib sa mga matatanda na may mas mabagal na metabolic clearance. Ang mga gawi sa paggamit ng mantika ay bahagi ng dietary behavior na mahirap baguhin. Ngunit ang panganib ng reused oil ay dokumentado na sa maraming global health guidelines. Ang European Food Safety Authority EFSA ay nagrekomenda noong 2021 na hindi dapat muling gamitin ang mantikang ginamit na sa deep frying, lalo na kung umabot na ito sa smoke point
o may pagbabago sa kulay, amoy, o lapot. Sa mga bansang may regulasyon gaya ng Japan at sa South Korea, ang mga establishmento ay may legal na limitasyon sa bilang ng beses na maaaring gamitin ang isang batch ng oil sa commercial frying. Para sa mga seniors, ang sistema ng katawan ay mas mahina sa detoxification at cellular repair. Ang patuloy na pagkain ng pagkaing niluto sa reused cooking oil kahit paminsan-minsan ay nagdaragdag ng cumulative burden sa katawan. Hindi rin sapat ang simpleng pagsala o pag-reheat lamang upang alisin ang mga byproducts na nabuo sa unang gamit. Ang mga ito ay nananatili sa mantika at patuloy na nakakaapekto sa kalusugan sa bawat paggamit. Sa halip na ipagpatuloy ang pag-init ng mantika ng ilang ulit, inirerekomenda ang paggamit ng mas maliit na dami ng oil sa bawat luto upang maiwasan ang pag-iipon nito para sa susunod na gamit. Ang mga mantikang may mataas na oxidative stability tulad ng extra virgin coconut oil o avocado oil ay mas ligtas sa isang beses na gamit. Ngunit hindi rin ito ligtas kung paulit-ulit pinainit. Sa kabuuan, ang reused cooking oil ay isa sa mga silent threats sa kusina na hindi agad nararamdaman ang epekto, ngunit may pangmatagalang pinsala sa katawan. Para sa mga taong higit 60 taong gulang, ang pag-iwas sa ganitong uri ng mantika ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang puso, utak, at kabuuang kalusugan sa pagtanda. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na hindi lahat ng mantika ay ligtas gamitin, lalo na para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang 4 na uri ng mantikang tinalakay natin partially hydrogenated oil. Oils na mataas sa omega-6 tulad ng corn at soybean oil, refined palm oil, at reused cooking oil ay may malinaw na ugnayan sa mas mataas na panganib ng stroke, chronic inflammation, at mas mabilis na cellular aging. Ang mga epekto nito ay hindi agad nararamdaman, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng seryosong komplikasyon sa puso, utak, at iba pang mahalagang bahagi ng katawan. Bilang rekomendasyon, ang mga seniors ay mas mainam na gumamit ng mantikang may mas magandang fatty acid profile at mataas na antioxidant content. Ilan sa mga ligtas na alternatibo ay extra virgin olive oil, cold-pressed avocado oil, at moderate use ng virgin coconut oil. Basta't hindi ito ginagamit ng paulit-ulit, mahalaga rin ang kontrol sa dami ng mantikang ginagamit at ang pagsusuri ng label sa mga produkto upang maiwasan ang trans fat at highly processed oils. Kung ang layunin ay mapanatili ang kalusugan, enerhiya, at mental clarity sa pagtanda, ang matalinong pagpili ng mantika ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakisulat sa comments ang salitang Healthy Oil, Healthy Life upang makita naming aktibo kayong sumusubaybay. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mas marami pang videos na makakatulong sa inyong kalusugan araw-araw.